Sa isang napakainit na balita mula sa Bleacher Report, tila gumagawa na ng konkretong hakbang ang Los Angeles Lakers upang ayusin ang kanilang kahinaan sa rim protection at defensive presence. Sa inilabas na proposed 3-team trade scenario, binabalangkas ang isang galawan na magdadala kay Nick Claxton mula sa Brooklyn papunta sa Lakers, isang big man na kilala sa kanyang elite shot blocking, mobility, at defensive IQ. Ayon sa nasabing report, 3 koponan ang sangkot sa trade, ang Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, at syempre, ang Los Angeles Lakers. Kung matutuloy ito, maraming piraso ang gagalaw. Sa panig ng Brooklyn Nets, matatanggap nila sina Austin Reeves mula sa Lakers, Terrence Mann mula sa Clippers, Kobe Buffkin mula sa Hawks, Maxi Kleber mula sa Lakers, isang 2029 na top 5 protected first round pick mula sa Atlanta, at isang 2030 isang top 3 protected pick mula sa Lakers. Sa Atlanta naman, makukuha nila si Cam Johnson, isang sharpshooter na maaaring makatulong sa kanilang spacing at floor balance. Samantalang ang Lakers, makakakuha ng defensive anchor na si Nick Claxton, isang 2025 first round pick mula sa New York Knicks na hawak ng Brooklyn, isang 2026 na second round pick mula sa Atlanta, at isang 2027 second round pick na originally mula sa kanila. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon, handa ba talaga ang Lakers na bitawan si Austin Reeves? Kung titingnan natin ang trajectory ni Reeves, isa siyang batang star na pinapahalagahan ng fanbase at naging core piece ng team nitong mga nagdaang seasons. Pero sa kabila nito, hindi na ipakita ng Lakers ang inaasahang performance ngayong season. At kung patuloy silang magkakaroon ng problema sa interior defense, maaaring wala na silang choice kundi isakripisyo ang isa sa kanilang mga paboritong manlalaro para sa isang mas matatag na identity sa depensa. Si Nick Claxton ay may career averages na halos 2 blocks per game, mataas ang field goal percentage, at maaring ituring na perfect fit sa tabi ni LeBron James at Luka Doncic dahil sa kanyang off-ball movement at pick-and-roll defense. Isa rin siyang unrestricted free agent pagkatapos ng season, kaya ito ay isang win-now move na maaaring magdala ng short-term gains, pero high risk kung hindi siya i-resign. Ang isa pang malaking bahagi ng trade ay ang pagkuha ng draft assets. Sa ilang taon na sunod-sunod na binente ng Lakers ang kanilang future picks, mukhang may conscious effort ngayon ang front office na bawiin ang ilang bahagi ng kanilang hinaharap. Ang pagkuha ng 2025 first round pick at 2 second round picks ay maliit ngunit makabuluhang hakbang upang muling buuin ang draft capital. Sa huli, ito ay isang high-stakes proposal. Bibitawan ng Lakers ang isang fan favorite, ilang role players, at future assets kapalit ng isang elite defensive center at draft capital. Ang tanong, sapat ba ito upang gawing contender muli ang Lakers? O isa na namang desperate move na maaaring bumalik sa kanila sa hinaharap? Sa ngayon, wala pang opisyal na confirmation kung seryoso na ba ang pag-uusap sa pagitan ng mga teams. Pero kung totoo ito, isang bagay lang ang malinaw, ready na ang Lakers na magsakripisyo para lang muling sumugal sa panibagong championship run. Abangan natin ang susunod na developments. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.